Magandang araw sa inyong lahat. Noong ika-5 ng buwan, nagpahayag si US President Donald Trump sa White House na ang progreso ng mga operasyong militar ng Amerika laban sa Iran ay higit pa sa nakaplano. Sinabi niya na ang militar ng Amerika kasama ang ating mahuhusay na mga kasosyong Israeli ay patuloy na lubusang winawasak ang kaaway mas maaga kaysa sa inaasahan at sa isang antas na hindi pa kailanman nakikita. Bawat oras, mas marami tayong sinisirang mga missile at drone ng Iran. Gamit ang isang puwersa na hindi inaasahan ng sinuman, sa sandaling magpakawala sila ng missile, ang kanilang launch pad ay tinatamaan sa loob lamang ng 4 na minuto. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Mayroon tayong pinakamalakas na militar sa mundo. Ang kanilang mga sandatang panlaban sa himpapawid ay nawala na. Kaya wala na silang Air Force, wala na silang kakayahang depensahan ang kanilang himpapawid. Ang kanilang mga eroplano ay nawala, ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon ay nawala, at ang kanilang mga missile ay nawala na rin. Ngayon, nagtatanong sila kung paano makakamit ng kasunduan. Sinabi ko, nahuli na kayo. Ito ay mga kapansin-pansing impormasyon na tutulong sa mga tagamasid na suriin kung ang Estados Unidos ba ay mahuhulog sa isang digmaan sa Iran at kung ang kaguluhan sa gitnang silangan ay malapit ng matapos. Ngayon, ating suriin ng mas malalim upang makita ang direksyon ng militar ng Amerika sa gitnang silangan sa maikli at mahabang panahon patungkol sa isyu ng Iran. Una sa lahat, mayroon tayong bagong impormasyon. Nakapaghalal na ang Iran ng bagong Supreme Leader. Pinili ng Assembly of Experts si G. Mojtaba Khamenei, ang anak ng yumaong Supreme Leader na si Ali Khamenei, bilang susunod na Supreme Leader ng Iran. Ayon sa state media ng Iran, ang mga commander ng sandatahang lakas ay nanumpa ng katapatan kay G. Mojtaba Khamenei. Noong una, hindi siya itinuturing na may sapat na kredibilidad upang maging Supreme Leader. At sa pagkakataong ito, naging napakabilis ng paghalal ng Iran. Ipinapakita nito ang matinding krisis sa kanilang pamunuan, lalo na't halos lahat ng mga posibleng kahalili ni Ali Khamenei ay napatay na sa digmaan laban sa Israel at Amerika. Ngayon, kinailangan nilang itaas ang kanyang anak bilang isang political move kahit na hindi kwalipikado ang taong ito na maging Supreme Leader dahil hindi niya natutugunan ang maraming kondisyon. Siyempre, may malawak pa ring impluensya si G. Mojtaba Khamenei sa Iran at may malapit na ugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps at sa Basij Volunteer Militia. Ngunit ang pagmamadali ng Iran na ihalal ang anak ni Ali Khamenei ay nagpapakita na bumabalik sila sa lumang kalakaran na ama sa anak na pagpapasa ng kapangyarihan. Si G. Mojtaba ay itinuturing na isang konserbatibo, at ang desisyong ito ay nagpapakita na ang mga hardliner ang patuloy na may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa Iran. Nauna rito, sinabi ni Trump na si Khamenei ay hindi karapat-dapat pag-usapan. At bago pa man i-anunsyo ng Iran ang bagong Supreme Leader, iginiit ni Trump na dapat siyang magkaroon ng say sa proseso ng paghirang ng bagong leader. Sinabi niya, kung hindi niya makukuha ang aming pag-apruba, hindi siya magtatagal sa pwesto. Ipinapahiwatig nito na maaaring ipagpatuloy ng Estados Unidos at Israel ang kanilang kampanya sa Iran at titigil lamang sila kapag isang liderato na sumasang-ayon sa mga kondisyon ng Israel at Amerika ang umupo sa pwesto. Malamang na si G. Mojtaba Khamenei ang susunod na target. Ngayon, suriin natin ang sinabi ni Trump. Sinabi niya na ang kampanya ng US at Israel laban sa Iran ay mas maaga kaysa sa inaasahan at sa isang antas na hindi pa kailanman nakikita. Sa katunayan, sa operasyon para patayin si Supreme Leader Ali Khamenei at iba pang matataas na leader, sinalakay at pinatay ng US at Israel ang mga commander ng militar at mga potensyal na kahalili.
Humigit kumulang 50 mataas na opisyal ng Iran ang napatay sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay isang mabilis at tiyak na tagumpay, ang pinakamahalaga at pinakamaagang tagumpay, dahil agad nitong pinahina ang kakayahan ng Iran na mamuno at mag-organisa, sa halip na dumaan pa sa maraming yugto tulad ng orihinal na plano. Alam natin na ang planong ito ay pinag-ingatan ng US at binuo sa loob ng kalahating taon o higit pa, at inasahan din nila ang mas komplikadong mga sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng tagumpay na higit sa inaasahan, na sumira rin sa malaking bahagi ng sistema ng ballistic missile, hukbong dagat at programang nukleyar ng Iran. Ito ay isang digmaan na naging matagumpay na higit sa inaasahan ng maraming tagamasid, maging ng mga opisyal ng US, na marahil ay nagulat din sa kampanyang ito. Ang Iran ay hindi lamang nahaharap sa krisis sa pamunuan at pagkawala ng lider, kundi nawalan din ng kakayahang gumanti sa malawakang paraan tulad ng dati. Noong una, plano ng Israel na salakayin sa kalagitnaan ng 2026, bandang Hunyo o Hulyo, ngunit isinulong ito sa huling bahagi ng Mayo 2026 dahil sa kagyat na intelligence tungkol sa banta mula sa Iran. Marahil ang plano ay isinagawa 4 hanggang 5 buwan na mas maaga kaysa sa inaasahan, na siyang dahilan kung bakit ito naging sorpresa sa Iran. Nagawang maglunsad ng sorpresang atake ng Israel at US at agad na nakamit ang kalamangan. Ang dahilan kung bakit nila isinulong ang plano ay marahil dahil sa pangamba na maaaring unang umatake ang Iran sa US. Ang tawag sa telepono sa pagitan nina Trump at Netanyahu ay may mahalagang papel din sa pagsusulong ng plano. Sa isang panayam sa Fox News noong ika-2 ng buwan, sinabi ni G. Witkoff, isang nangungunang diplomatikong negosyador ng US sa gitnang silangan, na direktang sinabi ng Foreign Minister ng Iran sa delegasyon ng US na kontrolado nila ang 460 kilogram ng uranium na may 60% enrichment level. Ayon kay Witkoff, ang mga Iranian na negosyador mismo ang nagsabi na alam nilang sapat na ang dami ng fuel na ito para makagawa ng 11 nuclear bomb. Nagbabala si Witkoff na ang 60% enriched uranium na ito ay maaaring i-upgrade sa weapons grade, mang 90% sa loob lamang ng 7 hanggang 10 araw. Ibig sabihin, napakagipit na ng sitwasyon. Kung hindi sila aatake agad, magkakaroon ang Iran ng sandatang nukleyar at mas magiging komplikado ang lahat. Ngayon, tingnan natin kung paano winawasak ng US ang mga missile launcher ng Iran at ang kanilang mga kamikaze drone. Ang pahayag ni Trump tungkol sa kakayahang tamaan ang mga missile launcher ng Iran sa loob ng 4 na minuto ay hindi lamang isang pampulitikang pahayag, kundi nagpapakita rin ng malaking pagsulong sa teknolohiyang militar na ginagamit ng US. Upang makamit ang ganitong bilis ng reaksyon, pinagsasama ng militar ng US ang maraming elemento. Una ay ang sistema ng pagmamatyag na tinatawag na mata ng Diyos. Hindi naghihintay ang US na magpakawala ng missile ang kalaban bago maghanap ng target. Ang mga satellite at drone tulad ng MQ-9 Reaper o RQ-180 ay patuloy na ini-scan ang mga kahina-hinalang lugar gamit ang AI. Kayang kilalanin ng AI ang pagkakaiba ng isang sibilyang truck at isang mobile missile launcher ng Iran sa isang iglap. Sa sandaling lumitaw ang launcher o magpakita ng senyales ng paghahanda tulad ng pagkakarga ng fuel o pagtayo ng launcher. Ang mga coordinate nito ay direktang ipinapadala sa mga unit ng pag-atake nang hindi na dumadaan sa maraming antas. Pangalawa, ang sistema ng hypersonic at precision strike missiles. Ang 4 minutong oras ay nangangailangan ng mga armas na may napakabilis na tulin at nakaposisyon malapit sa target. Ang Precision Strike Missile, PRSM,
ay opisyal na ginamit sa labanan noong Marso na pinapakawalan mula sa sistema ng HIMARS na may hypersonic speed at may abot na 500 km. Kung ang mga HIMARS launcher ay nakalagay sa mga base sa Iraq o sa mga kaalyado sa Gulf, aabutin lamang ng ilang minuto ang paglipad ng missile patungo sa mga hotspot sa kanlurang Iran. Ang isang HIMARS vehicle ay kayang magdala ng 2 PRSM missile ngayon sa halip na isang ATAC-MS lang tulad ng dati na nagbibigay daan dito na sabay-sabay na wasakin ang maraming mobile launcher sa sandaling lumitaw ang mga ito. Ang mga upgraded version ay may kakayahan na ring maghanap ng target ng walang GPS na tumatama sa mga launcher kahit nasubukan nilang tumakas pagkatapos magpaputok. Sa ibang development, pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, natapos na ang modernisasyon ng destroyer na USS Zumwalt at sumali sa labanan noong unang bahagi ng 2026 bilang unang warship ng US na armado ng hypersonic missiles. Batay sa mga ulat, ang Zumwalt ang may pangunahing papel sa pagsasagawa ng mga hypersonic strike sa mga target. Ang hypersonic fortress na ito ay may superior features. Armado ito ng DAWS hypersonic missile launchers na may bilis na higit sa Mach 5. Sa ganitong bilis, mula sa lokasyon nito sa dagat, kayang pumasok ng missile sa loob ng teritoryo ng Iran. Wasakin ang mga underground bunker o cruise missile launcher sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa stealth design nito, mas nakakalapit ang Zumwalt sa baybayin ng kalaban kaysa sa mga aircraft carrier na lubos na nagpapaikli sa distansya at oras ng paglipad ng missile. Ang ikatlong kalamangan ng US ay ang prosesong sensor-to-shooter. Ito ang susi upang makamit ang 4 na minutong sinabi ni Trump. Pinapaikli ng US ang proseso ng pagdedesisyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang real-time digital map sa mga barko, eroplano at mga ground unit. Sa mataas na antas ng labanan, ang mga unit ay may autoridad na magpaputok agad kapag kinumpirma ng sistema na ang target ay isang aktibong missile launcher na inaalis ang mga mabagal na proseso ng pag-uulat. Sa mga ulat mula sa kampanyang Epic Fury, naglabas ang militar ng US ng mga video na nagpapakita ng mga mobile launcher ng Iran na tinatamaan ng missile ilang minuto lamang matapos silang lumabas sa kanilang mga bunker o pagkatapos magpakawala ng unang bala na nagpapatunay sa bagong antas ng precision counter-strike capability ng US. Ayon sa pinakabagong mga ulat mula sa Pentagon at US Central Command, CENTCOM, ang militar ng Iran ay dumanas ng malawakang pagkasira. Nakamit ng US at Israel ang ganap na air superiority sa halos lahat ng rehiyon at nagsimula ng pumasok sa loob ng bansa. Ang sistema ng air defense ng Iran, kabilang ang S-300, HQ-9B at Bavar 373, ay pinabagsak sa mga unang oras pa lamang ng dalalang Israeli fighter jets at mga stealth attack ng US. Ang Air Force ng Iran ay halos nabura dahil karamihan sa kanilang mga eroplano ay sinalakay sa lupa pa lamang sa mga paliparan. Ang mga F-4E, F-5E, Su-22 at Su-24 ay nawasak lahat. Inanunsyo ng CENTCOM na winasak nila ang hindi bababa sa 30 barkong pandigma ng Iran, kabilang ang mga Jamaran at Alvan-class missile boats at ang improvised drone carrier na Shahin Bagheri. Lahat ng 10 barkong pandigma ng Iran sa Gulf of Oman ay sinasabing pinalubog at isang Iranian submarine ang winasak ng isang US fast attack submarine sa Indian Ocean. Dahil dito, ang kakayahan ng Iran na harangan ang Strait of Hormuz ay lubhang nabawasan na bahagi ng plano ng US. Ang bilang ng mga ballistic missile na pinakawalan mula sa Iran ay bumaba ng 86% kumpara sa unang araw. Ang bilang ng mga kamikaze drone ay bumaba rin ng 73%. Ginagamit ng US ang taktikang hunt and kill kung saan direktang tinutunton at winawasak ang mga mobile launcher.
Ang mga AI satellite ay nakikita ang launcher na ituturo sa isang PRSM missile o isang hypersonic weapon mula sa Zumwalt upang wasakin ito sa loob ng ilang minuto bago pa man ito makalipat. Isang bagay na kahanga-hanga ay ang paggamit ng US ng murang armas. Sa isang press conference noong ika-4 ng buwan, idiniin ni General Cooper na ang US ay gumagamit ng mga bagong kakayahan sa digmaan laban sa Iran. Ipinaliwanag niya na hindi lang sila gumagamit ng mamahaling armas para harangin ang murang mga drone. Ngayon, gumagamit na sila ng mas murang armas. Sa kampanyang Epic Fury, ayon kay General Cooper, ay pababagsakin ang mga drone na nagkakahalaga ng 1,100,000 gamit ang sandatang nagkakahalaga lamang ng 1,010,000. Isang tento, one cost difference. Una, nariyan ang Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS. Ginagawa nitong guided missile ang mga murang Hydra 70 rockets sa pamamagitan ng isang laser guidance kit. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1,025,000 hanggang 1,030,000. Kahit mas mataas ito sa 10,000 na sinabi, mas mura pa rin ito ng 10 beses kaysa sa mga SM-2 o SM-6 missiles na nagkakahalaga ng 2 hanggang 80 milyon. Sa Red Sea noong 2024-2025, ginamit ito ng mga F-16 at F-A-18 Super Hornet para pabagsakin ang mga Houthi UAV. Kinumpirma ng US Department of Defense na ito ay isang epektibong alternatibo sa Vero 4 Rilin Libon na Sidewinder missile. Pangalawa ay ang Vampire System na gumagamit din ng APKWS rockets ngunit maaaring ilagay sa mga pickup truck o maliliit na bangka, partikular na idinisenyo para sa mga mababagal at mababang lumipad na target tulad ng mga UAV. Sunod ay ang mga directed energy weapons o laser. Kung pag-uusapan ng napakababang gastos sa bawat putok, walang tatalo sa mga laser system. Nagkakahalaga lamang ito ng 1 pin hanggang 10 na kuryente sa bawat paggamit. Inilagay na ng US Navy ang mga laser weapon tulad ng 60 kilowatt Helios system sa mga destroyer tulad ng USS Preble. Ang isa pang sistema, ang ODN, ay inilagay na sa hindi bababa sa 8 Arleigh Burke-class destroyer upang bulagin ang mga sensor ng mga drone ng kaaway. Ginamit din ng militar ng US ang Coyote drone, isang reverse-engineered na kopya ng Shahed 136 ng Iran na nagkakahalaga lamang ng 135,000. Ginamit ng US ang murang kamikaze drone na ito para salakayin ang mga target sa Iran na pinipilit ang kalaban na gumastos ng mamahaling air defense missiles para harangin ito, na binabaligtad ang economic warfare na ginamit ng Iran laban sa US. Bukod dito, sa halip na gumamit ng $1,000,000 na missiles, mas madalas nang ginagamit ng US ang kanilang 5-inch naval guns sa mga destroyer para pabagsakin ang mga drone na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar bawat bala. Dahil sa mga murang armas na ito, kayang lumaban ng US magpakailanman tulad ng sinabi ni Trump na nag-aalis ng mga pangamba tungkol sa kakulangan ng armas sa isang mahabang digmaan. Sa bilis ng kampanya, ang digmaan sa Iran ay malapit nang pumasok sa isang bagong yugto, ang digmaan sa lupa. Siyempre, hindi magpapadala ng tropa ang US, ngunit may maraming paraan para gawin ito tulad ng pagsuporta sa mga rebeldeng grupo sa loob mismo ng Iran. Sa kasalukuyan, maraming grupo sa Iran na lumalaban sa gobyerno. Una, ang alyansa ng mga puwersa ng Kurdistan, ang pinakaorganisado at aktibo sa kanluran at hilagang kanluran ng Iran. Nagdeklara sila ng isang pangkalahatang pag-aalsa at ang kanilang mga mandirigma ay tumawid na mula sa Iraq patungo sa mga probinsya ng Iran. Nanawagan sila sa mga sundalo ng regular na hukbo at mga miyembro ng Revolutionary Guards na sumuko at sumali sa kanila.
Pangalawa, sa Timog Silangan, ang mga armadong grupo ng mga Baluch ay naglunsad ng Operasyong Black Storm na umaatake sa mga istasyon ng pulis at mga gusali ng gobyerno. Pangatlo, sa mayaman sa langis na probinsya ng Khuzestan sa Timog Kanluran, ang mga Arabong Ahwazi ay nagsasagawa ng pananabotahe sa mga infrastruktura ng langis upang putulin ang huling pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. At pang-apat, ang pinakakinatatakutan ng gobyerno ng Iran ay ang armadong paglaban sa mga syudad. Sa Tehran at iba pang mga lungsod, sinasakop na ng mga kabataan at estudyante ang mga abandonadong headquarters ng Basij Militia. Ipinapakita ng mga ulat na maraming unit ng regular na hukbo ng Iran ang tumangging magpaputok sa mga nagpoprotesta at sumusuko na sa mga rebeldeng grupo. Sinabi ng mga opisyal ng US na libu-libong Kurd sa Iraq ang naglunsad ng isang ground offensive laban sa Iran, at nauna nang sinabi ni Trump sa mga lider ng Kurd na handa siyang tumulong. Kamakailan, ipinahayag ni Israeli Prime Minister Netanyahu na tutulungan ng US at Israel ang mamamayang Iranian na mabawi ang kanilang bansa. Sa lahat ng mga maiinit na kaganapang ito, ano kaya ang magiging kahihinatnan ng teokratikong rehimen? Marahil, kailangan nating maghintay at tingnan